Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakapuri, nakasamba, Panginoon. Ama, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Ama, salamat po. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi nga ni Jay, no, pamagat po na ito, ang Kristiyanong tunay. No? So, meron palang hindi Kristiyanong tunay. Ang sabi ng ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15, pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Nang tanggapin na natin si Kristo at tayo ay sumampalataya sa Kanya, hindi ito nagtatapos ng gayon na lamang. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mayroong gagawin o tungkulin. Tungkulin na dapat gawin para sa Diyos, gayon din para sa atin. Ulitin ko, mayroon tayong tungkulin para sa Diyos bilang mga Kristiyano at tungkulin natin sa bawat isa sa atin. No? Tungkulin natin sa ating mga sarili. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mga dapat una, no? Sabi ko nga, meron tayong dapat gawin. Tungkulin natin sa Diyos at tungkulin natin sa bawat isa sa atin, sa ating pagkatao. Una, bilang mga Kristiyano, tayo ay mga manggagawa ng Diyos. Taas dito ang kamay ng mga manggagawa ng Diyos. Amen. Tayo ay manggagawa ng ating Panginoon. Ang mga Kristiyano ay mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Mga manggagawang walang dapat ikahiya. Kinahihiya niyo po ba na kayo ay naglilingkod sa Panginoon? Hindi po, di po ba? Dapat proud nga po tayo o pinagmamalaki ng bawat mananampalataya na tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. Amen? Yung iba nga, hindi nila ikinahihiya na sila ay naglilingkod sa isang Diyos na patay. No? Pero tayo mga mananampalataya, dapat, alam natin na yung Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay, dapat pinagmamalaki natin na tayo ay manggagawa ng isang Diyos na buhay. Mga kapatid, ikaw po ba ay manggagawa ng Diyos na buhay? Manggagawa po ba tayo? Kapag araw po ba ng Lunes hanggang Sabado, gumagawa tayo sa ubasan ng Diyos o nililimot natin ang gawain para sa Diyos at naalalang lang natin ito kapag araw ng Linggo? No? Dapat hindi. Ang mga Kristiyano, patuloy ito sa paggawa. Tuloy-tuloy, Lunes hanggang Linggo. No? 7 araw sa isang linggo. No? Dapat gumagawa tayo saan? Sa ubasan ng ating Panginoon. Ang sabi nga, wala tayong dapat ikahiya bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Di ba dapat nga pinagmamalaki natin na na tayo ay manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi natin dapat ikinahihiya yun na ikaw ay manggagawa ni Kristo. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, manggagawa ka ni Kristo. Lakas niyo po, manggagawa ka ni Kristo. No? Manggagawa ka ni Kristo. Tayo ay mga manggagawa. Bawat Kristiyano, ang sabi, ay ginaasahan daw gagawa, tulad ng ama at ng anak. No? Kasi ang ama at ang anak patuloy sa paggawa. No? Kaya ang sabi ng John chapter 5, verse 17, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Sino may sabi niyan? Si Jesus. Ang aking ama at ako ay patuloy sa paggawa. Tingnan niyo ang Panginoon, ng Diyos, no? Patuloy siyang gumagawa. No? Gumagawa. Pero sinabi diyan, meron tayong mabasa sa Bible, yung 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Ang sabi sa akin nung nagtanong, napapagod ba ang Diyos? No? Napapagod ba ang Diyos? Kasi nagpahinga siya eh. Alin, sa totoo lang, hindi napapagod ang Diyos. Ginawa niya ang bagay na yon para maging halimbawa sa bawat isa sa atin. No?
na dapat nating itangi. Alin? Yung araw na ito. Yung ikapitong araw. No? Sabi, para sa Diyos yan. Tinangi ng Diyos yan. Para ano? Sambahin siya. Papurihan siya. Pero hindi napapagod ng Diyos. Diyos siya eh. Gawa ng Diyos. Kaya nga ang sabi, bawat araw patuloy sa paggawa ang aking Ama, gayon din ako. Sabi ni Jesus. Hindi tamad ang Diyos. Kaya dapat tayong tumulad sa Panginoon. Saan? Sa paggawa. Kapatid, ulitin ko, hindi tamad ang Diyos. Sino ang tamad? Ang tamad madalas ang mga manggagawa ng Diyos. Tama po ba? Sino ang tamad? Ang mga manggagawa ng Diyos. Sino yung mga manggagawa? Tayo yun. Tayo yun. Minsan tayo yung tatamad-tamad. Pero ang Diyos patuloy at patuloy sa paggawa. Patuloy at patuloy ang Diyos. Pero sino ang nagpapabaya? Ang tao ang nagpapabaya sa paggawa. Sino ang tamad? Ang mga manggagawa ng Diyos. Kapatid, hindi ikaw yon. Ulitin ko, hindi ikaw yon. No? Pero maraming mga manggagawa ng Panginoon tamad sa paggawa. Maraming oras sa maraming bagay sa mundong ito, pero pagdating sa paggawa sa ubasan ng Panginoon, wala siyang oras. Kapatid, hindi ka mananampalataya ni Kristo kapag wala kang panahon sa paggawa sa ubasan ng Panginoon. Pag hindi ka nag-share ng salita ng Panginoon, wala ka, parang ganito, hindi ka tunay na mananampalataya ng Panginoon. Kasi ang bawat mananampalataya, bawat tumanggap kay Kristo, inaasahan ng Panginoon na gumawa. Gagawa saan? Sa ubasan ng Panginoon. Dapat may ministeryo tayo sa ubasan ng Panginoon. Dapat mga mananampalataya, may ginagawa tayo sa church. Ulitin ko, dapat mga mananampalataya, may ginagawa tayo sa church. Gusto nyo ba gamitin kayo ng Panginoon? Minsan kasi pag ano tayo, parang nagiging pabigat sa atin yung ginagamit tayo ng Panginoon. Kapatid, hindi. Isang karangalan na ginagamit ka ng Panginoon. Hindi lahat ginagamit ng Panginoon halos. Hindi lahat tinawag ng Panginoon. Pero kapag tinawag ng Panginoon sa isang gawain, paglingkuran mo siya ng tapat. Gawin mo yung the best para sa Kanya. Bakit? Tinawag ka para maglingkod. Tinawag tayo para gumawa sa ubasan ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin yung the best para sa Panginoon. May nakakita o wala, gawin natin yung the best para sa Panginoon. Kahit ikaw na lang mag-isa, pumupunta sa church, wala na yung kasama mo, gawin mo. Kahit ikaw lang nag-iisa, pumunta ka sa church, kahit wala na yung kasama mo, dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, gumawa tayo sa ubasan ng Panginoon. Wala tayong dapat ikahiya. Isang karangalan na tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. Karangalan. Di po ba? Di ba kapag ka nagtatrabaho ka kay Pangulo, anong nilalagay natin sa ating mga sasakyan? Di ba yung logo ng Malacanang? Pagpapakita na ako ay nagtatrabaho saan? Sa Malacanang. Di po ba? Manggagawa ako ng Malacanang. Pinakikita yung proud ka doon. Pinagmamalaki mo yun. Bakit? Kasi mataas na tao. Kapatid, ang pinaglilingkuran natin hindi lang Pangulo. Hindi lang ang Pangulo ng daigdig na ito. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Amen? Kaya't dapat patuloy tayo sa paggawa natin sa Panginoon. Hindi natin ikinahiya ang paggawa sa Panginoon. Sino dito nahihiya na siya'y tawaging born again? Sino nahihiya mag-share ng gospel ni Lord? Dapat nang makilala natin si Kristo, no? Hindi dalo tayo nahiya. Noon ngang hindi natin kilala si Kristo, at mga marites tayo, hindi natin kinahiya yung pagiging marites natin. Maga pa lang, naroon na tayo agad, di po ba? Hindi tayo nahihiya doon. Pero dapat lalo nating hindi kahiya ngayon. Bakit? Nakilala natin si Kristo. Di po ba? Dapat patuloy at patuloy tayo sa paggawa. Dahil ang Diyos mismo ay patuloy sa paggawa at hindi tamad ang ating Panginoon. Nilikha tayo para maglingkod. Kapatid, nilikha ka. Sabi mo sa katabi mo, nilikha ka. Nilikha ka para maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Efeso 2:10,
tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po diyan, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa man daw una. Kapatid, nasa sinapupunang ka pa man din ng iyong nanay, tinakda na ng Panginoon sa iyo na alin? Gumawa ng mabuti. Nung likhain pa lang ng Diyos ang tao, nakadesign na sa tao ang gumawa ng mabuti. Tama po ba? Ngayon sabi, nilikha tayo para maglingkod. Tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay. Itong buhay na ito, iuukol daw natin saan? Sa paggawa. Paggawa ng ano? Paggawa ng masama? Hindi, paggawa daw ng mabuti. So bilang mga mananampalataya ni Kristo, dapat nakikita sa atin yung mabubuting gawa. Kapatid, nakikita ba sa atin ang mabubuting gawa? Hindi tayo perpekto. Hindi laging araw-araw nakaagawa tayo ng mabubuti. May mga panahon nakagagawa tayo ng lihis doon sa aral ng Panginoon. Kaya lang, dapat bilang mananampalataya, mas marami yung panahon na kung saan nagagawa natin yung mabuti. Kung mayroon mang nagawang hindi tama, aksidente na lang yon. Di po ba? Aksidente na lang, hindi lifestyle mo yun, hindi mo yung buhay, kundi nagkamali. Bilang tao, nagkamali, marupok. Di po ba? Pero hindi mo yun dapat lifestyle. No? Kasi nga ang sabi, noong pa man din daw una, nilikha tayo ng Panginoon upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kapatid, ang sabi doon, paggawa ng mabuti. Sino dito gusto niya gumagawa siya ng mabuti? Gusto ba natin gumagawa tayo ng masama? Ayaw natin, di ba? Bilang mananampalataya, yan ang inaasahan ng mundo sa atin. Tingnan ninyo, pansinin ninyo. Bakit kapag ka born again ang nagkasala, nagkamali, naka-front page? Di ba? Pastor, nagnakaw. Di po ba? Born again ng gulpe. Bakit? Ba't ganun? Bakit pag ibang reliyon, hindi nilalagay doon, hindi nilalagay sa front page? Katoliko, nagnakaw. Ba't hindi nilalagyan nun? Bakit kapag ka born again, pastor, non-rape? Di po ba? Alam niyo bakit? Kasi inaasahan ng mundo na ang bawat mananampalataya ni Kristo, makita yung sinasabi natin na ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Pinangangalandakan kasi natin yun, kaya't dapat makita sa atin na tayo nga ay tunay na mga bagong nilalang. Nakukuha niyo po? Kaya ang tao nakamatsyag, tinitingnan tayo. Minsan pa nga, kung titignan natin, parang nawawala yung privacy natin. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, tinitignan ng tao kung tunay nga na tayo nga ay mga bago ng nilalang. Paano nating ididil yung mga bagay na gumadating sa atin na kabibigat, paano natin itong haharapin? No, kung paanong pinagsasalitaan tayo ng ating kapwa ng laban sa atin. Paano natin itong haharapin? Mga kapatid, hindi lahat natutuwa sa atin. Paano mo nga haharapin ang isang tao na nagsasalita laban sa iyo? Anong gagawin natin? Ngipin sa ngipin, mata sa mata? Kung anong ginawa mo, gagawin ko rin sa iyo? Hindi eh. Oo, nagagalit tayo, naiinis tayo, lalo na kapag pinagsasalitaan tayo. Tapos tayo ang may katwiran, naiinis tayo nun. Kaya lang, kapatid, hindi natin dapat paghariin sa puso natin yung inis at galit. Pagkapuot. Kundi tayo mismo, gagamutin natin yung ating mga sarili, bagamat yun yung nararamdaman.
Gagamutin natin yung ating mga sarili na hindi dapat mamayani sa atin ang galit at puot. Bakit nga? Kasi nga nakatingin sa atin ang mga tao. Tinitingnan tayo, tunay nga ba na ang taong ito binago na ni Kristo? Totoo naman, binago na tayo ni Kristo. Wala na yung ating mga lumang pagkatao at itinalaga ka kapatid saan? Sa paggawa ng mabuting bagay. Amen? Sino dito ay itinalaga? Alam niya sa sarili niya, itinalaga siya sa paggawa ng mabuti. Hindi niyo alam? Tinalaga kayo, tinalaga tayo. Para sa paggawa ng mabubuting bagay, hindi para sa paggawa ng masama, kapatid. Kundi paggawa ng mabubuting bagay. Kaya nga tinawag tayong servant of God. Ang Diyos ba ay mabuti? Mabuti pala ang Diyos. Tinanggap mo siya bilang mabuting Diyos. Ano ka dapat? Mabuti. Kasi yung ating pinaglilingkuran ay isang mabuting Diyos. Kaya dapat yung tumanggap dun sa isang mabuting Diyos, tayo yon, kayo yon, dapat nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kapatid, alam naman ng Diyos, hindi tayo mga perpekto. Nauunawaan tayo ng Panginoon. Kaya lang, dapat kontrolin natin ang ating mga sarili. Huwag natin sasabihin, naunawaan naman ako ng Panginoon kapag nagmumura ako. Ako'y marupok, pastor. Kapatid, kung araw-araw naman, laman ng bunganga natin, lahat ng putot kontsinta, hindi yan normal. Pero kung nagkamali ka lang, isang beses, 2 beses, hingi kang tawad kay Lord, nagkamali ako, Panginoon, okay lang yun. Pero kung araw-araw yan na, simula ng salita mo, uunahan mo ng mura, tapos tatapusin mo ng nagmumura ka pa rin. Nakarinig na kayo ng ganon? Simulan niya yung kanyang kwento ng may mura at magtatapos ng may mura. Nagagalit, ganon. Natutuwa, ganon pa rin. Pareho, lifestyle. Mga kapatid, dati tayong ganon. Amen? Pero ngayon, binago na tayo ni Kristo. Taas ang kamay ng mga binago ni Kristo. Amen! Binago ka na ni Kristo. Ngayon, kung binago ka na ni Kristo, mga kapatid, may titingin sa iyo. Ulitin ko, may titingin sa iyo. Alam niyo ba, mas ngayon, mas bukas tayo sa pagtingin ng tao? Ulitin ko, mas bukas tayo sa pagtingin ng tao. Paano? FB. Sa Facebook. Bukas na bukas tayo doon. Kitang-kita ng tao. Kung ano ka at kung sino ka. Kung anong pinopost mo. Yun. Nakikita ng tao. Kasi nakalagay nga doon what's on your mind? Di ba? Anong nasa isip mo? Kung ano nasa isip mo, laman ng puso mo. Ngayon, kitang-kita tayo. Kaya nakikita. Nino? Ng tao. Ngayon, kung nakikita pala ng tao, lalo ngayon, ang buhay natin, anong dapat natin gawin? Ingatan natin ang buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung paanong nilinis tayo ng Diyos, binago, panatiliin nating malinis at binago ni Kristo. Kapatid, ulitin ko, nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Kaya lang, kapatid, tandaan natin, yung salitang, binago ako ni Kristo. At itinalaga ako ng Panginoon sa paggawa ng mabubuting bagay. Amen? Alam nyo ba, yung ating mga Facebook, magagawa nating makapag-share ng gospel sa pamamagitan ng inyong mga Facebook. Gamitin natin yung ating mga Facebook sa pag-share ng gospel. Meron ako isang kaibigan, ayaw niyang mag-Facebook. Puro messenger siya. Sabi ko, ba't ayaw mo mag-Facebook? Hindi man masamang mag-Facebook. Ayoko, pastor. Mapupulyot lang isip ko. Totoo naman. Di po ba? Kapag lagi ka dumapupulyot isip mo, lalo na tinitingnan mo yung mga negatibong bagay. Sabi niya, ayoko, pastor.
Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, magagawa mo namang maging makabuluhan kahit nagpe-Facebook ka. Paano? Sabi niya, Pastor, mag-post ka. Ako, i-post mo yung mga Word of God. Yung mga Word of God. Yung mga insight mo, yun na i-post mo. Alam nyo, sinunod niya. Nag-post siya. Ang daming naabot. Maging yung mga kaibigan niyang hindi mananampalataya, nababasa yun. Sabi ko sa kanya, in-screenshot ko, pinadala ko sa kanya, sabi ko, tingnan mo, dami nag-amen sa iyo. Sabi niya, hindi ko na nga tinitingnan yan, Pastor. Kita mo, naging makabuluhan. Ang alin? Yung paggamit mo ng social media. Sa paanong paraan? Sa pagpo-post ng alin? Ng mga Word of God. Sa pag-abot, alam natin na ito'y malulugod ng Panginoon. Kapatid, gamitin natin ang lahat ng binigay sa atin ng Panginoon para makaabot ng mga kaluluwang naliligaw. Amen? Tayo ay mga lingkod ng Panginoon na dapat walang ikahiya. Ulitin ko, walang dapat ikahiya. Kahit hamakin tayo, hahamakin tayo. Hahamakin ka, kapatid. Ako nga madalas hamakin. Pero sabi ko nga sa isang kabataan, natural lang yon. Lahat naman tayo hinamak. Ang Panginoon nga hinamak. Tayo pa hindi hahamakin. Sabi ko, alam mo, ang dami ko natatanggap rin na dun sa ating social media. Ang dami ko natatanggap doon na ng mga, tawag nila doon? Basher. O antikristo, mga antikristo kayo. O prosperity gospel. Ano pa? Mag-aral ka ng psychology, mag-aral ka ng theology para madagdagan pa ang iyong kaalaman. Anyway, totoo naman. Kaya lang yan yung mga bagay. No? Na dumarating. Kaya lang hindi ko ginagantian ng masamang salita. Tinatanggap ko lang rin. Bakit? Niisip ko, hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Hindi lahat ng tao magagalak sa iyo. Ang mas maganda, ang Diyos ang nalulugod sa bawat isa sa atin. Amen? Gawin natin ang lahat ng bagay para maabot ang tao. Wala tayong dapat ikahiya. Kapatid, sabi mo sa sarili mo, hindi ako mahihiya. May kanta nga bakit ako mahihiya? Yun, sa mundo yun Siya nga hindi nahihiya tapos tayo nahihiya. Di ba? Kung sa piling mo, liligaya. Wow. Di wow. Di ba? Ba't ka mahihiya? Yun nga po, pinangangalanda ka, di ba? Hindi siya nahihiya. Bakit ako mahihiya? Kung sa piling mo, ako'y liligaya? Hindi, siya nga hindi nahiya. Tayong mga mananampalataya, lalo tayong hindi dapat mahiya. Saan? Bakit? Kasi nga itinalaga ka ng Panginoon sa paggawa ng mabubuting bagay. Ba't mo kahiya ang isang mabuting bagay? Amen? Hindi natin kinahiya ang paggawa ng mabubuting bagay. Hindi natin kinahiya dapat ang pag-abot sa ating kapwa. Hindi ko sinabing ipagmalaki. Di ba? Ipag-ingay. Hindi pagmalaking ganon. Huwag mo ikahiya. Huwag mo ikahiya mag-share. Kung diyan ka tinatawag ng Panginoon, mag-share tayong lahat. Share natin ang gospel ni Lord. Bilang mga gawa ng Diyos, kailangan nating pagliwanagin ang ating mga ilawan. Kasi nga, maraming naamatyag na atingin. Bilang mga manggagawa ng Panginoon, sabi ni Lord, maging ilaw kayo ng sanlibutan ito. Tama po ba? Ngayon, ang sabi, pagliwanagin natin ang ating mga ilawan. Bakit? Maraming nadidimlan. Maraming nasa kadiliman. Ngayon, kapag mayroong nasa dilim at mayroon lamang isang liwanag, kitang-kita yan. Kapatid, ang mundong ito na ating kinalalagyan, nasa lugar ng kadiliman. Pero ang mga mananampalataya, kapag nag-stand, saan? Sa kanila, sa ating mga faith kay Lord, kitang-kita yung liwanag ni Kristo sa bawat isa sa atin,
Kahit anumang kadiliman, nagliliwanag ka kapatid, nagiging daan ka upang ang tao makakita ng liwanag at yan ay papunta kay Kristo. Amen? Kapatid, maging ilaw tayo ng marami. Hindi dapat ang ilaw ng mga mananampalataya andap-andap. Maliwanag ngayon, mamaya hindi na. Mainit ngayon, mamaya malamig na. Hindi, dapat nag-iilaw, nagliliwanag, naglalagablab. Ang alin, ang mga mananampalataya, kitang-kita sa dilim. Kapatid, nakakita na kayo ng alitap-tap? Wala nang alitap-tap ngayon. Nasa bundok na ang mga alitap-tap. Pero alitap-tap, alam niyo po ba, nakakita ko niya, na-amaze ako sa Bataan. Na-amaze ako. Sabi ko, wow, ang ganda! Ang dami-dami nila, nagliliwanag. Tapos sabi sa akin nung may-ari nung kubo, alam mo ba, Romel, kung saan naroon ang mga alitap-tap? Sabi ko, saan po? Kung saan naroon yung daan, nandun sila. Wow! Ang galing! Yun ang sabi nung may-ari nung kubo. Kasi dinala niya kami dun sa farm nila. Sabi namin, ayaw namin dito sa city, gusto namin yung buhay probinsya. Dinala niya kami sa farm nila. Sabi niya, alam mo, Romel, kung saan naroon yung mga alitap-tap, nandoon yung daan. Kapatid, tayo parang mga alitap-tap. Nagliliwanag kung saan naroon ang daan patungo kay Kristo. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, alitap-tap ka. Nagliliwanag. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Ang sabi, kailangan natin pagliwanagin ang ating mga ilawan. Matthew 5:16. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. Ngayon, pag nakita ng tao ang mabubuting gawa, hindi tayo ang napapapurihan. Sino? Ang sabi, at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kapag ang mga mananampalataya pala gumagawa ng mabuti, ang naluluwalhati, ang nabibigyan papuri ay ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pamagitan ng buhay mo, kapatid, naluluwalhati, nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Di ba ang sarap nun? Napapapurihan ng Panginoon dahil sa ating mga buhay? O anong gusto natin? Napapaya ang Panginoon dahil sa ating mga buhay? Alam niyo mga kapatid, kapag sinabi natin tayong mga mananampalataya, tas hindi nakikita ng tao ito sa atin, para rin tayong mga nasa dating pamumuhay, napapaya ang Panginoon. Kapag sinabi natin tayong mga mananampalatayang binago ni Kristo, tas namumuhay pa rin tayo sa dati nating pamumuhay, napapaya ang Panginoon. Walang pinagbago. Sabi nga nung dati nating Pangulo, walang pagbabago. Kapatid, mananampalataya ka ni Kristo, may pagbabago. Amen? May pagbabago na po ba sa buhay natin? Mag-praise the Lord tayo. Bakit? Kapag may pagbabago na sa buhay natin, ang naluluwalhati ay ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Naluluwalhati pala ang Diyos kapag nakikita ng tao na nagbabago tayo. Amen? Sige pa. Magbago pa. Sabihin natin kay Lord, Lord, baguhin mo pa ako. Baguhin mo pa ako. Kasi hindi pa tayo mga perpekto. Nasa proseso tayo ng pagbabago ng Panginoon, pag-aayos ng Panginoon, paghuhutok ng Panginoon. Kahit sabihin mo kay Lord, Lord, baguhin mo pa ako. Baguhin mo pa ako. Sino dito handang magpabago sa Panginoon? Masakit yun. Sino dito handang magpahutok? Alam niyo yung hutok? Yung tinutuwid. Minsan pinadadaan sa apoy. Amen? Pero sabihin pa natin kay Lord, Lord, sige pa. Matuto pa ako. Matuto pa ako. Kung gusto natin mabigyan luwalhati ang Diyos, kapatid, gawin natin, pag-ilawin natin ang ating mga buhay para kay Kristo.
Amen? Ulitin ko. Baka naman pag-uwi natin, ang matataklan sa inyo, sabi ni pastor, ako ay alitap-tap. Ano sermon? Nakaka-bless. Nakaka-bless, kapatid. Ano ang sermon? Tayo daw ay mga alitap-tap. Kapatid, may natututunan ba o wala? Kayo ay mga alitap-tap. Nakita nyo, may natutunan at least. Nag-iilaw. Amen? Nag-iilaw. Bawat Kristiyano ay mga manggagawa. At kasama sa ating paggawa ay ang ating mga pananampalataya. Gumagawa ka bilang Kristiyano, kasama dyan, faith. Hindi pwedeng gagawa tayo sa ubasan ng Diyos ng walang faith. Mag-stand tayo sa faith. Amen? Mag-stand tayo sa faith. Ang sabi ng Santiago, chapter 2, verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kailangan yung ating mga gawang mabuti, mayroong faith. Yun rin namang ating pananampalataya, may kalakip na gawa. Kasi pag walang kalakip na gawa ang ating mga pananampalataya, kapatid, patay daw yun. Patay na pananampalataya. Naalala kong isang kwento, yung mountaineer ba tawag doon? Yung maakyat sa mga bundok. Nadulas, madilim. Nakakapit siya. Tapos sabi niya, Panginoon, niligtas mo ako, Panginoon. Ligtas mo ako, mahulog ako, mamamatay ako. Ayaw pa mamatay, Lord. Ayaw pa mamatay. Sabi ni Lord, Nak, may pananampalataya ka ba? Meron, Panginoon, meron po. Ligtas mo po ako. Magpadala ka ng magliligtas sa akin. Sabi ni Lord sa kanya, bitiw. Mamamatay ako pag bumitiw ako, Panginoon. Wag po. Sabi ni Lord, bitiw. Kinabukasan, magdamag siyang nakabitin doon. Lord, di mo ako mahal. Hindi ka nagpadala ng magliligtas sa akin. Hindi mo ako love. Sabi ni Lord, love kita. Kaya sabi ko, bitiw. Faith. Naririnig mo kay Lord, bitiw. O, hindi ko naman sinabing tumalong kayo, ha? Sabi ni Lord, bitiw. Magdamag siya nakabitin, kinabukasan nakita niya, ang agwat niya sa lupa, ganyan lang. Kung bumitiw siya, di sana siya nangawit. Hindi niya nasabing, hindi mo ako love, Lord. Faith. Ang pananampalataya ay ang mga bagay na pinaniniwalaan natin, no? Hindi natin nakikita, ngunit pinaniniwalaan natin, magaganap. Yan ang faith. Sa faith, narinig mo kay Lord, gawin mo. Bakit? Narinig mo kay Lord. Amen? Ano pa yung isang kwento patungkol sa faith? Ewan ko kung tama yung kwento ko. Narinig ko lang. Ang sabi, lumubog yung barko. Napunta siya sa isang isla. Sabi, Lord, ligtas mo ako. Ligtas mo ako. Magpadala ka ng anghel. Di ba yan ang mga gusto natin? Lord, please, magpadala ka ng anghel. Iligtas mo ang iyong lingkod, Panginoon. Ligtas mo ang iyong lingkod. Tapos may dumaan na bangka sa harap. Sabi, lika na, langoy dito. Masasadlak ako dyan. Hindi ako pwede. Langoyin mo. Hindi. Magpapadala ang Diyos ng anghel. Hindi ikaw. Umalis yung bangka. Ayaw niya eh. Hinihintay niya kasi angel. Kasi sa prayer niya, Lord, magpadala ka ng anghel. Tapos may dumating na helicopter, nakita siya. Kinukuha siya, ayaw niya. Bakit? Sabi ko kay Lord, magpadala siya ng anghel. Kapatid, nawala ng rescue. Sabi niya kay Lord, Lord, ba't hindi ka nagpadala ng anghel? Sabi ni Lord, nagpadala ako ng ng mangingisda, kinukuha ka, ayaw mo. Nagpadala ako ng helicopter, ayaw mo pa rin, gusto mo pa rin anghel. Kapatid,
Faith. No? Hindi naman ganun. Super faith yun eh. Faith. Maniwala ka. Pag sinabi mo gagawin ni Lord at gumagamit ang Diyos ng hindi anghel, tao. Tao para tayo iligtas. Amen? Faith. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay pananampalatayang patay. Ano pa? Madalas, sabi ko nga, pag may nanghihingi, nagugutom na. Sabi mo, alika dito kapatid, pagpe-pray kita, lagi nyo sa akin naririnig to, pagpe-pray kita, in Jesus' name, mabusog ka. Sa pangalan ni Jesus, mabusog ka. Kapatid, busog ka na ba? Hindi, pastor, gutom po ako. Hindi, mahina ang faith mo. Lakasan mo, kapatid, ang faith mo. Lakasan mo. Nag-speaking in tanga pa. In Jesus' name, mabusog ka. Mabusog ka. Busog ka na ba? Gutom po ako, pastor. Gutom po ako. Anong punto? Hindi masutugunan niya ng panalangin mo sa oras na yon. Bakit? Ang dapat maging tugon doon, ikaw na mismo. Tayo na mismo. Amen? Nagpe-pray siya, gusto niya, nagugutom siya, ikaw na mismo magpakain. Hindi magpe-pray ka, sabi mo sa pangalan ni Jesus, mabusog ka. Kapatid, mabubusog yan kung papakainin mo. Kung papakainin natin. Amen? Faith. Kailangan ng faith may kalakip na gawang mabuti. Amen? Minsan puro tayo faith, pero walang kalakip na gawa. Patay yan, kapatid. Ang pananampalataya natin, lalaki pa natin ng gawa. Sino ang mapapapurihan? Ang Panginoon. Sasabihin, tunay nga, ang taong ito ay isang Kristiyano. Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. Unang punto pa lang po yan. Pwede pa po kayong matulog muna. Unang punto pa lang, ang apat po yan eh. Pangalawa, ang Kristiyano ay handang matuto. Sino ang Kristiyano? Dapat handa kang matuto, kapatid. Huwag kang dunong-dunungan. Ulitin ko, ang Kristiyano, huwag dunong-dunungan. Dapat handa kang matuto. Dapat marunong kang tumanggap ng hindi ko alam. Kailangan kong magtanong. Alam niyo ba kung sino ang pinakamatalinong tao? Yung taong tanong ng tanong. Yung taong tanong ng tanong. Bakit? Kasi nga ina-admit niya sa sarili niya, wala akong alam. So magtatanong siya. Hahanap siya ng isang dalubasan na pwede niyang pagtanungan at pag natanong niya ito, malalaman niya, natututo siya. Kapatid, ang mga mananampalataya ni Kristo, handang matuto, handang magpaturo. Amen? Handang magpaturo. Hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya kailangan nating matuto. Hindi rin lahat dapat matutunan natin sa libro. Ulitin ko, hindi lahat natututunan sa libro. Hindi rin lahat nakikita kay Google. Kanina nagko-coach ako ng konti doon kay Nicole. Kasi sa last Sunday siya tatayo. Ma-excite tayo, si Sister Nicole lang tatayo. No? Kinakakabalan kita ng konti para ma-excite ka, Sister Nicole. Sabi niya sa akin, Pastor, pagkabuhay pa naman yun. Sabi ni Brother Arlan, ayaw mo nun, may topic ka na. Hindi ka na magtatanong, di ba? Kanina nagtuturuan kami. Sabi ko, minsan kukuha ka rin kay Google. Pero sabi ko, hindi lahat makikita mo kay Google. Kasi sabi niya, Pastor, paano kapag ka mali? Kako, alam mo naman kung ano yung pananampalataya at doktrina mo. Kasi marami dyan naglalagay, mali, para maligaw. Nilalagay yung doktrina nila. Kaya dapat alam natin kung ano yung doktrina natin. Para hindi tayo maligaw. Pwede kumuha. Sabi ko, pwede kang kumuha. Kunin mo lang. Pero ikaw, dapat magtatanong ka sa banal na Espiritu. Amen? Hindi lahat makukuha natin sa libro o sa Google. No? Ano yung hindi natin makukuha sa libro at sa Google? Alam niyo ba kung ano?
tamang pag-uugali. Yan. Yung ating mga attitude, yung ating mga karakter. Hindi natin yan makukuha sa libro. Mababasa mo, oo. Pero dapat yung tamang application nun, pagpapamuhay ng alin, nung tamang pag-uugali. Hindi yan matutunan sa libro, kaya kailangan natin ng payo ng matatanda. Mga kapatid, kailangan natin ng wisdom ng mga matatanda. Sa church, minsan yung binabaliwala yung matatanda, hindi. Full of wisdom sila. Amen? Kaya ako, hindi ako natutuwa. Hindi sa nag-ano hindi po ako natutuwa nang ang simbahan ay puro youth lang. Youth-oriented. Hindi ako, bagamat, siyempre, kailangan maabot ang mga youth. Kaya lang, mas maganda yung simbahan na family-oriented. Mayroong matanda, mayroong bata, mayroong kabataan. At yung matatanda, dapat kinukuha na natin ng mga matututunan. Bakit? Full of wisdom sila. Sabi ni Sister Belia sa akin, malapit ka sa matanda. Kasi marami mga ka-chat ko, matanda. Oo. May nagsabi nga sa akin si Romel, pastor yan ng mga senior citizen. Ano ngayon? Ano ngayon? Sabi ko, maraming matututunan sa mga senior citizen. Amen? Sabi ko sa kanya, tingnan mo, kapag ka pumunta ang lola sa bahay-sambahan, susunod na linggo, tangay-tangay yung apo. Tama? Sunod. Ay, nako. Kapag tinarget mo lang youth, ang ganyan yan. Mahirap yung youth papanik sa nanay, magpe-pray pa yan. Pero si lola o si nanay, brasuhan, punta sa church. Di ba? Kahit ayaw mo nung una, bunga po ako ng ayaw ko nung una. Sabi niya, pastor, masama yun. Binabraso mo. Hindi. Bunga ako ng ayaw ko muna. Ang nanay ko, dinadala kami sa Bible school, Sunday school. Upo. I got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart. Yan kinakanta namin. Ano ibig sabihin? Bunga ako ng ayaw ko muna. Pero salamat, mayroong mga nanay na binabraso yung mga anak. Punta sa church, napipilitang makinig. At ang maganda doon, ang sabi ng Bible, hindi mawawalang kabuluhan ang salita ng Panginoon. Turuan ng bata hanggat bata ang sabi, at hindi nila ito iiwan ang salita ng Panginoon. Amen? Mawalay man, pero babalik at babalik pa rin sa Panginoon. Bakit? Natamnan mo ng salita ng Panginoon, bata pa. Kaya anong dapat? Ang matatanda, dapat kinukuha na natin ng wisdom, pinagtatanungan. Kaya sa church na ito, binibigyan pagpapahalaga natin yung mga senior citizen. Amen? Mga senior, na-appreciate niyo po ba? Nung wala pang pandemic, pagka sinabing meron kaming dawn watch, morning watch, ang dumadalo doon, puro senior. Meron pang memory doon sa Facebook, naglalaro kaming mga senior. Nandoon, yung bulong-bulungan ba? Puro senior. Bakit? Kasi binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga senior. Ang matatanda. Bakit? Huwag natin sasabihin, matanda na yan, wala nang maiko-contribute yan. Mayroon, kapatid. Sabi nga nila papunta ka pa lang, pauwi na sila. Sabi nung bata, ba't di tayo nagkasalubong kung pauwi ka na? Kapatid, baka naman mamaya, iba yung dinaanan mo. Iba doon sa dinaanan nung iyong lola. No? Kapatid, ano ibig ko sabihin? Mayroon tayong makukuha sa mga senior. Magtanong ka.
Magtanong ka. Amen? Ano pa? Mayroon tayong makukuhang wisdom sa bata. Ulitin ko, hindi lang matanda, bata. Bata. Punong-puno sila ng wisdom. Ano pa ang matututunan natin sa bata? Magpaababa. Tama? Tingnan niyo ang bata. Pag nagagalit, nag-aaway, mamaya, bati na. Nag-aaway yung mga magulang. Umaabot ng linggo. Bakit? Nag-aaway yung mga anak. Kaya mga magulang dapat hindi nakikisangkot sa away ng mga bata. Bati na yung mga bata, nag-aaway pa yung mga magulang. Tama? Oo. Yan segue lang yun. Pero ibig sabihin, may makukuha tayo. Saan? Sa mga bata. May makukuha tayo sa mga senior, may makukuha tayong wisdom rin sa mga bata. Makinig tayo, handa dapat tayong matuto. Kapatid, ang mga Kristiyano, hindi dunung-dunungan. Dapat marunong tayong sumagsabi ng, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ituro mo sa akin. Turo mo sa akin, at kapag itinuro sa atin, malalaman natin, magiging matalinong tao tayo. Amen? Alam nyo kung sino yung matatalino rin? Yung wala halos kibo, pero nakikinig. Ano yung sabi? Ano? Nakalimutan ko eh. Less mistake. Tama, dami ko sinabi. Less talk, less mistake. Hanggat di ka nagsasalita. Kaya, tama, yung mga dev sa baba, pagka di ba? Oh. Pero may makukuha tayo sa kanila, mga tapat sila sa paglilingkod sa Panginoon, kahit sila ay mga dev. Pagtikom mo yung bibig natin, hindi pala salita. No, iniisip muna bago salita. Naiiwasan natin yung pagkaamali. Naiiwasan rin natin makasakit ng kapwa-tao. Kaya ang sabi, pag-uugali dapat matuto sino ang mga Kristiyano sa pagiging tamang pag-uugali. No? Pag hindi mo alam, magtanong ka sa matatanda, sa mga magulang mo. Magtanong ka sa magulang mo. Sa mga youth, magtanong ka sa magulang mo. Magtanong ka kay pastor, magtanong ka sa mga leader mo. No? Magtanong po tayo. Pero, ang pinaka-the best na teacher, ulitin ko, kung may matututunan tayo sa mga bata, sa mga matatanda, sa ating mga magulang, mas may matututunan tayo kasi siya ang best teacher, walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Thank you, banal na Espiritu. Nagtuturo ang banal na Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Siya ang pinaka-the best na magturo, ang banal na Espiritu. No? Tuturuan tayo ng banal na Espiritu para saan? Sa tamang pag-uugali. Kaya merong fruit, bunga ng Espiritu Santo. Nakikita yan. Saan? Sa mga binago ni Kristo. Kahit ang bunga ng Espiritu Santo ay love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness. Diba? Self-control. Yan ay mga tamang pag-uugali na dapat makita. Saan? Sa mga Kristiyano at ang nagtuturo niyan at ang nagbibigay ang banal na Espiritu. Amen? Sino nagtuturo? Ang Holy Spirit. Kapatid, kapag ang isang pastoren tumayo dito sa inyong harapan, nang hindi siya nasa ilalim ng kapangyarihan o presensya ng banal na Espiritu, tatayo siya dito dahil siya ay nananangan sa kanyang karunungan. Kapatid, ang kanyang mensahe ay punong-puno ng wala. Empty, hungkag. Bakit? Walang pahid ng banal na Espiritu. Pero ang isang pastor o isang mangangaral na laging nagpapailalim, saan? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapag siya'y nangaral, punong-puno ito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi empty, hindi hungkag, kundi may impact. Bakit? Nandun ang pahid ng banal na Espiritu. Tandaan ko isang kwento ng isang pastor, naganda siya ng kanyang mensahe,
Ginalingan niya. Di ba? Dapat gagalingan natin. Ginalingan mo kasi masyado. Gumawa daw siya ng isang mensahe, pinapatotoo niya. May isang gawain dyan sa May South. Gumawa siya ng mensahe, ginalingan niya. Tumayo siya doon, sa harap ng pulpito. Bagong gawain, daming tao. Tumayo siya doon. Powerful yung kanyang message. Tapos may isang matanda, pagkatapos ng message, lahat binabati yung pastor. Kinikwento ng pastor. Tapos sabi nung matanda sa kanya, Pastor, natutuwa ako sa mensahe mo. Praise the Lord, sabi ni pastor. Praise the Lord, hallelujah. Kaya lang, may kulang. Walang laman. Nagulat si pastor. Kinikwento niya. Na, yung kilala kong pastor, hindi si Pastor June. Yung kilala kong pastor na nagkwento noon. Ang sabi niya, para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit? Ang sabi sa kanya, maganda ang pagkakahanay-hanay ng mensahe. Maganda ang paglalagay mo ng introduction, nung body, nung conclusion, napakaganda. Kaya lang ang mensahe po, walang laman. Empty. Alam niyo kung anong empty? Sabi nung pastor, alam mo, kasi hindi ako nag-pray. Hindi ako nag-pray. Nanangan ako sa sarili kong karunungan. Kapatid, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Oo, makapangangaral ka. Dahil mayroon tayong karunungan. Pero ang iyong mensahe, lalabas sa tao, walang laman. Ang nagbibigay ng laman sa mensahe ay ang banal na Espiritu. Siya ang humihipo sa puso ng tao. Hindi ang ating karunungan. Walang magagawa ang ating kaalaman. Anumang titulo mayroon tayo, lahat yan ay basura lamang sa harap ng Panginoon. Kaya't hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating mga titulo at narating. Sabihin natin sa Panginoon, Holy Spirit, turuan mo ako. Turuan mo ako, kapatid. Kapag nagpailalim tayo sa aral o pahid ng banal na Espiritu, mangaral ka, kahit hindi ka nagtapos, marami kang madadala sa ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Yan ang banal na Espiritu. Hallelujah! Manangan ka, hindi sa iyong karunungan, hindi sa mga titulo, manangan ka saan? Sa karunungang kaloob ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, humingi sa akin ng nagkukulang ng karunungan. Nagkukulang ka ba ng karunungan? Admit mo kay Lord, Lord, kulang ako, punuin mo ako. At kapag ka ganon, ang Diyos ang pupuno dun sa kulang, dun sa empty, ang Diyos ang magpupuno. Kaya ang mensahe mo, punong-puno ng mensahe mula sa Diyos. Amen? Minsan kasi gumagawa tayo ng mensahe mo lang. Kaya hindi maiwasan magpatama. Magpatama ng magpatama. Di po ba? Meron akong kilala dito, ganito. Nandun yung tao, pag nakita, dito pala si kapatid. Mayroon akong kilala, kaya pagka ganon, mensahe mo yon. Mensahe mo yon, hindi mababago ang tao, masasaktan. Bakit? Pinupulpito mo. Pero kapag ka, mensahe ng banal na Espiritu, pag nahipo ang taong yon, kahit totoo pa, no? Ang Diyos ang babago sa taong ito. Kapatid, wala tayong kapangyarihang bumago ng tao. Ilagay natin sa kamay ng Panginoon. Sabihin natin sa Diyos, turuan mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako. Turuan mo ako mangaral, kapatid. No? Sabihin natin sa Panginoon. Si Pedro, hindi tapos. Siya ay isang mangingisda. Siya ay isang mangingisda. Binitray pa ang Panginoon. Tama ba? Pinagtaksilan pa ang Panginoon. Pero, ng araw ng Pentecostes, nang dumating ang banal na Espiritu, pinangako ng Ama, sila'y nangapuspos ng banal na Espiritu, nagsalita ng iba't ibang wika, tumayo si Pedro sa napakaraming tao. Ang sabi, nung araw na yon, 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah! Gusto nyo ba yon? 1,000? Pagtayo nyo doon, 1,000 tao ang tatanggap sa Panginoon. Praise God! Sino ang nagpatanggap? Ikaw? Si Pedro? Hindi.
ang banal na Espiritu. Ginagamit niya ang taong walang alam. Ginagamit niya yung salita na sa tao mangmang, pero sa Diyos punong-puno ng karunungan. Kapatid, sabi mo sa Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, kahit wala akong narating. Kahit wala akong title, gamitin mo ako. Kapatid, ulitin ko, ang Kristiyano handang magpaturo. Hindi lahat alam mo, matututo tayo. Amen? Taas ang kamay ng gustong matuto. Sabihin mo kay Lord, turuan mo pa ako. Unang 1:2-27. Gayunpaman ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Sabi ko, diba? Magpaturo tayo sa banal na Espiritu. Ang sabi, ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Wala tayong alam. Amen? Taas ang kamay na walang alam. Pero tuturuan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Pangatlo, ang Kristiyano ay naghahanap, sumasaliksik. No, sumasaliksik, hinahanap niya, humahanap siya. Kailangan natin hanapin ang alin, ang pagpapayag ng Diyos at hindi lang ng tao. No? Pagpayag ng Diyos at hindi ng tao. Ang bawat Kristiyano, hindi dapat nakabatay lang tayo kung ano ang boses ng nakararami. Ulitin ko, ang bawat mga Kristiyano, hindi nakabatay kung ano ang boses ng nakararami. Eto, maraming boses, dito ako. Hindi ganon. Kailangan nahanap natin kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Minsan, yung kalooban ng Diyos o kadalasan ng kalooban ng Diyos, hindi ito parang makikita mo dun sa mas nakararami. No? Yung kalooban ng Diyos. Kaya dapat mga Kristiyano, dapat nakabatay tayo kung ano ang boses ng Diyos. Hindi ng nakararami. Kailangan natin saliksikin kung ano ang kalooban o tinig ng Diyos. Sabi ng awit 143:10, turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban. Sino may sabi niyan? Ano sabi? Turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban. Sinasaliksik. No? Sinasaliksik niya, hinahanap niya kung ano yung will ni Lord. Hindi will ng tao, kundi yung will ni Lord, kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, turuan mo ako na sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Kaya sabi ko, Kristiyano ka ba? Christian ka ba? Diyos mo ba si Jesus? Kung Diyos natin si Jesus, dapat inaalam natin kung ano yung will ni Jesus. Kung ano ang kalooban ni Jesus. Lord, kalooban mo ba to? Kalooban mo ba to? Ang sabi, dahil kayo ang aking Diyos, patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Mga Kristiyano, dapat sinasaliksik natin kung ano yung will ni Lord. Alam nyo ba ang kalooban ng Diyos sa inyo? Alam nyo ba? Dapat alam natin. Alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At ang kalooban ng Diyos sa atin, mabuti. Hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Anong dapat lamang natin gawin? Saliksikin. At kapag nalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos, panghawakan mo yung kalooban ng Diyos. Paganahin mo yung faith. Dahil nalaman mo na kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapatid, nasa kalooban ka ba ng Diyos ngayon? Dapat nasa kalooban tayo ng Diyos. Bawat ginagawa ng mga Kristiyano, dapat alam natin, will ito ni Lord. Will ba yan ni Lord? Kalooban ba yan ng Panginoon? Isang kwento, mahilig ako sa kwento. Ewan ko, narinig na to. Yung isang
evangelist nagpunta sa Thailand, sa Bangkok. Nag-seminar siya doon. Nag-seminar sa mga pastor. Tapos tuntua yung mga pastor. Tuntua yung mga pastor na nandoon. Tapos sabi nung isang pastor sa kanya, Pastor, pwede ka bang magkape sa 16 ounce? Pwede ka bang magkape? Yung 16 ounce po, kay Sister Karen po yun, no? Na-copy yan. Pwede ka bang magkape? Pwede ba tayo magkape? Sabi niya. Sabi ni pastor, sabi ni evangelist, oh, sure, sabi niya. So, nagkape sila. Marami kasi kung gustong itanong sa iyo, pastor. Tapos nung nandun na sila, sa gitna ng kanilang, nagkakape sila, nag-uusap yung dalawang pastor, nagtanong yung pastor na nagkumbida. Pastor, meron ako tatanong sa iyo. Bakit 10 years na ako dito sa Bangkok, sabi niya, 10 years na ako dito sa Bangkok, ang aking member sa church, 8. 10 years na ako sa Bangkok, ba't ang member ko sa church, 8? O hindi ko naman sinasabing pag 8 lang member, hindi effective. Kaya lang, nagtanong yung pastor. Pastor, kapatid, may tatanong rin ako sa iyo. Sinabi pa ni Lord na dito ka sa Bangkok pumunta. Binalik niya yung question. Gusto ba ni Lord, nagtanong ka ba kay Lord na gusto mag-church plan ka sa Bangkok? Natigilan yung pastor. Ang sabi niya, hindi po. Pati ka nagtanong. Bakit hindi sa Manila? Bakit hindi sa ganitong lugar? Bakit hindi sa ganun? Bakit sa Bangkok? Sabi nung pastor, kasi gusto ko. Sabi nung evangelist, hangal. Sabi niya, hangal. Bakit hangal? Dapat inaalam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Dapat nag-pray ka. Paano naman, mamya, hindi kailangan pumunta ka ng Bangkok kasi gusto mo lang. Baka, mamya, doon ka lang sa Valenzuela, Bethel, tinawag ng Panginoon. Hindi sa Bangkok. At doon ka pagpapalain ng Panginoon. Dapat, kapatid, alam natin kung ano yung will ni Lord. Bawat gagawin natin, tayuan mo kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, lakaran mo ito ng may pananampalataya at may katapatan. At kung dumating man ang Panginoon sa araw na ito, kunin man ang Panginoon ang buhay nating ito, sasabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Praise God. Gusto ba natin sabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Kapatid, ang Kristiyano ay handang matuto. Ang Kristiyano ay tumutulad sa gawa ng Panginoon. Christ-likeness. Naging kawangis ni Kristo. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Kapatid, kung dumating ang Panginoon sa oras na ito, sabihin kaya ni Lord sa iyo, well done, my good and faithful servant. Kapatid, sabihin mo kay Lord, turuan mo pa ako, Panginoon. Turuan mo pa ako, Panginoon. Lalo na yung ating mga pag-uugali. Panginoon, kadalasan sa pag-uugali namin, kami nahusgahan. Nagsasabi kami, Panginoon, na kami mga binago na, Panginoon. Pero doon sa pag-uugali namin, doon kami nakikita. Doon nakikita, Panginoon, na hindi kami totoo. Panginoon, baguhin mo kami. Ayusin mo ang aming puso, ayusin mo ang aming isip, Panginoon. Hallelujah. At kung kami, Panginoon, ay nagkasala, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, mula sa araw na ito, turuan mo kami, Banal na Espiritu. Lagyan mo, Panginoon, ang aming mga salita, Panginoon, ang laman. Mag-ilaw rin, Panginoon, kami. Maging yung aming mga ilawan, Panginoon, magliwanag, Panginoon. Sa gitna ng mundong madilim, Panginoon. Makita, may mga Kristiyanong tumatayo, nagstand sa faith, Panginoon, sa iyo, Diyos. Makita ito sa amin. Panginoon, hindi nawa, Panginoon, ang aming mga ilawan ay aandap-andap.
kundi makita sa amin yung aming mga ilaw nagniningas, Panginoon. At magaganap lamang ito, Panginoon, kung kami lagi ay puspos, puno ng banal mong Espiritu, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na nagtuturo sa amin, na patuloy na magtiyaga, Panginoon, na patuloy, Panginoon, maglingkod sa iyo, gumawa sa iyong ubasan, Panginoon. Anumang hirap ang aming nararanasan, Panginoon. Anumang mga pagsubok yung dumadating sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. O Diyos, dalawa, Panginoon, patuloy kaming maglingkod sa iyo. Ano man yung nasasabi ng tao sa amin, Panginoon, patuloy kaming maglingkod pa rin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maging tapat kami sa iyo hanggang sa pagbabalik mo. O kunin mo ang buhay na ito, Panginoon. Maging tapat kami sa iyo, Panginoon. Wala kaming dapat ikahiya, Panginoon, dahil kami ay mga Kristiyano, naglilingkod sa isang Diyos na buhay, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw yon, Panginoong Hesus. Ikaw yon. Kaya, Panginoon, haharap kami, Panginoon, ng may katapangan, Panginoon, ng may pagmamalaki, Panginoon, na ang aming Diyos na pinaglilingkurahan ay isang Diyos na buhay. Makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw, O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.